Okay, so magandang gabi. This is our Real Talk episode 84, June 8. Kung sino man yung tinamaan ng barang kulang sumpa nung first Friday, habulin nyo na bago pa mahuli ang lahat. Okay? So, mag-ingat kayo. So, may mga kasalanan dyan. Habang maaga pa, ipagamot nyo na. Okay. Oh, sabi niya. Cardinal, you need to live up to your fullest potential, explore new directions, and take risks in order to grow as an individual. And change may be uncomfortable, but it is necessary. Okay? So, this is a great adventure. Isa itong roller coaster sa buhay ng tao na nakatalaga at nakatadhana para maranasan mo at para matuto ka. Pero sadyang may mga tao na kahit anong pagsubok ang ibinigay, no? Parang wala silang pakialam at parang hindi sila apektado. Ngayon, kung mapapanood nyo yung ibang mga episodes na na-upload ko ngayong araw, doon nyo matitrace na may hangganan ang lahat ng ginagawa ninyo. Kung nag-aabuso kayo, no, ang hilig nyong magmura, ang hilig nyong manloko ng tao, eto na yon. Pinapaabot sa inyo ni Universe na yung first Friday kahapon, delikado na po sa inyo yon. No? So, wag basta-basta magtapon ng salita, lalong-lalo na kung hindi mo kabisado yung mga tao. And then, kung hindi mo rin kayang tapatan yung mga blessings na meron sila, gumawa ka lang ng sarili mong paraan. Real talk. Sarili mong paraan, sarili mong kakayanan. Kung ano man yung bunga na meron ka, yun lang yung anihin mo. Huwag kang mang-ani ng hindi sa'yo. Diba? That's the real talk. And if you want to change into a better person, dadaan ka talaga sa mga bagay or sa mga sitwasyon na hindi ka sanay. Kasi hindi naman maganda yan na huhubugin ka sa tema na gusto mo. Kasi yung diamond nga, 'di ba? Bago siya naging diamond, ilang Fahrenheit or ilang Celsius ng heat ang binatba or sabi natin sa kanya, yung nag-burn sa kanya para lang maging isang diamante siya from the face of being an uling, 'di ba? So if you want to live your life to the fullest potential, huwag mong iasa sa ibang tao. Gamitin mo kung ano man yung mga natural or talents or skills na binigay sa iyo ng Diyos. Yun yung pagyamanin mo kasi hindi ibibigay sa iyo yun kung hindi yun daan para sa ikakaunlad ng buhay mo. Marami kasi tao na they don't want their talent. Katulad sa akin, no? Hindi ko inilabas agad when I was in high school kasi ayokong mabully. Kasi nag-aaral kami sa isang private school. And then, ayoko ring ma-detach sa mga friends ko. Kasi kapag nalaman nilang ganito ako, yun nasa takbo ng isipan ko, baka i-abandon na ako ng kaibigan ko, baka wala akong magiging kaibigan or kaklase hanggang sa pagpunta. Kahit hanggang sa trabaho. Yun yung pumapasok sa sarili ko. Pero nung nalaman ko na nagkasakit na yung papa ko, doon ko tinanggap lahat-lahat, sabi ko. Alang-alang sa buhay ng papa ko, kasi na-ICU nagkaroon ng 50-50 kung mabubuhay pa o hindi. Doon ko inamin sa Diyos, sa altar, sa simbahan ng isang ospital, sabi ko, gagawa ako ng isang panata, tutulong ako sa mga tao, no? Pagalingin lang niya papa ko. And that happened 14 years ago, no? Nabuhay yung papa ko 13 years simula nung ipagdasal ko yon. And I was practicing faith healing since I was in elementary.
Pero hindi ko talaga inilabas kasi ang buong akala ko noon is para siyang laro. Na kapag may nilalag na tapos hinahawakan ko, kunwari nagdadasal ako. Pero yung lagi ko lang naman nagdadasal dati is the Holy Rosary. Yun. Akala ko kasi it was a natural. Literal, ngayon sa edad kong to, I realized na that's the real talk right there. Na kahit inosenteng bata, kayang magpagaling. Kaya, di ba? If you have the Señor Santo Niño, if you are a devotee of Señor Santo Niño, bata, nagpapagaling siya ng napakaraming tao. Isa ito, no, sa sinabi ko sa sarili ko na pagalingin mo lang papa ko, proteksyonan mo kami sa trabaho namin, pag-aaral namin, hanggang sa mga apo ng papa ko, binigay niya. Kaya sabi ko, gagawin ko itong panata habang buhay, na gagawa at tutulong ako ng walang pag-aalinlangan base sa gusto ng mga tao. Pero, hindi ko rin kontrolado yung ibang clients na hesitant yung takbo ng utak, magulo ang isipan, mapangduda, mapanghusga. Kasi, yun yung nature ng buhay eh. Kaya nga, nasira ang paradise na ginawa ng Diyos dahil lang sa isang mga maliliit na bagay or maliit na kasalanan hanggang sa lumaki at lumaki, hanggang sa nagkaroon na talaga ng espasyo ang kamalian at kasuklaman at kainggitan dito sa mundong ibabaw. Ngayon sinasabi dito, balikan natin yung cardinal. If you want to make an adventure in your life, there is no adventure that you will never experience pain. There is no adventure in life that you will never experience toughness or the measurement on how tough you are to face the reality. Mag-mountaineering ka, subukan mo. Ilang bagsak, ilang baso ng pawis at kung gaano kataas ang dapat na meron kang stamina and endurance para lang maiakyat mo ang sarili mo sa tuktok ng mundo, ay ng bundok. Yun na yun. So, if you want to be professional enough, if you want to have a successful love story, no, the bottom line is just a simple respect, not to everybody, but for yourself. Start from yourself. Kasi kapag hindi mo mahal sarili mo, hindi mo nire-respeto ang sarili mo, never ka rin mamahalin at re-respetuhin ng ibang tao. Kasi they find you a weak person on your behalf. Nakikita ka nila bilang isang mahinang tao. No, they thought na kaya kanilang i-manipulate, kaya kanilang i-manifest with their own wants and needs. Pero once that you realize that you have your own potential to bring yourself up without even asking help from other people, then you do so. Para naman wala silang isusumbat sa'yo na utang na loob. Yun yung pinakamahirap kasi pag sinumbatan ka. So, magiging uncomfortable ka kasi kapag sanay ka na nandyan yung mga magulang mo, kapatid mo, umaalalay sa'yo. At time will come that you have to face the reality. You have to face your own life by yourself. You have to face all the struggles and problems by yourself. And that will be your key to success and, to change your life in general. So, maraming salamat po. Sa gustong tumulong po sa mga victims ng Mount Canlaon, message lang po kayo. Sa gustong magpa-cleansing, magpa-reading, message lang po kayo. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng suporta. This is Phoenix Heart. Good evening.